So, yan guys. Excuse me guys. Dito tayo sa part 3. Okay? Yan. Paano naman pag may sukat? Ayan, kasi may sukat na eh. Kung may sukat na guys, ganito yung gagawin natin. Susukatin mo dito kung ilan. Ito, gagamit na tayo ng metro. Yan. Mari ito, mga ano, 3 inches. Click mo dyan, then dyan, 3 inches. Tatype mo, lalabas po dito guys. Yan. Click mo dyan, 3 inches, 3 inches. Enter. Ayan o. So, may guide ka dyan. From here to here, 3 inches po yung allowance. From here din po, sabi mo mga 5 inches. 5 inches. Enter. So, may guide ka dyan. Pwede mong masukat yung gagawin mo. Dito, mga 6 inches. Ayan. And then, from here, yung opening mo is 10 inches. Ayan. So, yan yung gagawin mong bintana ngayon. Di ba? May sukat na agad. So, pwede mo nang gawitin yung rectangle. Click kasi rectangle yung gagamitin natin. You know? Ayan. So, pwede mo nang i-clear yung guide mo. Nakuha mo na yung sukat. Pwede mo butasan muna to. Push pull. Tulak mo. Ayan. So, may sukat. Ito, tinansya mo lang. Ito ngayon may sukat. Pwede mo na i-clear yan. Eraser tool. Ayan. Yung kagandahan pag may sukat. Okay. So, paano naman pag gagawa ka? Specific, na shapes tapos gusto mo may sukat. So, ibang ano na yan. Pwedeng hindi ka na gumamit ng ito. Ito ang gagawin natin. So, balik ulit tayo sa top view. Okay? And then dito, okay, select ko lang to. Then, line, click ko dito. Ano na sukat? Sabi mo mga 1 meter, 1 m. So, lalabas po doon sa baba, 1 m. Enter. So, 1 meter po yan, guys. Okay, no? Click ko dito, 1 meter ulit, 1 m. Ayan. Then, dito rin. Para may close ko to, hold shift, and then close ko lang pa gano'n. Magko-close na yan, guys. Tatapat. Ayan. So, 1 square m na po ito. 1 meter by 1 meter. Okay. So, 1 m. Okay. Sukatin uli natin. Yan. Pwede tayong kumuha ng tape measure. Sukatin natin dito. 1 m. Ayan. 39.37 inches. Parang tatlong 3 feet yun na mahigit eh. Ganun. Diba? So, nakuha na natin. May sukat siya. So, pwede na natin. Meron naman dito yung tinatawag nila na offset. Diba? Pamilya na tayo dito sa offset. Si offset, pag palalakin mo, palilitin mo. Diba? Meron din po ito sa Illustrator. Offset, meron din po sa Photoshop. Ang term na ginagamit lang is expand. To grow. Yan. Diba? Pag palalakin mo, ito magiging pader na ngayon. Ayan. Specific size, like example, kung ang size ng pader is 6 inches, finishing, ganun mo, and then type mo 6 inches. Enter. Yan, 6 inches na po siya, na pwede mo nang inato, o pader na to. Diba? So, madali lang po. User-friendly po ang SketchUp. Okay? Then, pwede mong lagyan ng dimension. Ito, pwede mong lagyan ng sukat. Ayan. Kasi inches po yung ginamit natin. So, mapapalitan din po yan. Ito pong unit of measurement, pwede mo i-click yan, edit mo, edit text position, edit text, pwede mo edit yan, etc. etc. Ayan. So yun. Pag isa-save mo siya, as raw file, and then, save as. Kung wala ka pang project, save as. Yan, SKP file. Ibig sabihin, raw file po siya. And then, hanapin mo na kung saan mo siya gusto save. Yan, magsisave po yan. Ayan. Kung magda-downgrade ka, gano'n, ay pwede mong i-downgrade yan. Depende sa version. Nalagyan mo ng pangalan. SKP file po yan. Alright? Ngayon, kung gusto mo siyang i-save as picture, pag gusto mong i-save as picture ito, guys, kailangan kasi, kung ano yung view mo dito, yun din yung lalabas. Kunwari, ganitong view. Ayan. Ganun din yung lalabas. Ayan. And then, file. And then, export. And then, 2D graphic. Ayan. 2D graphic, picture na. Depende kung JPEG file or ano. Ayan. Ito na siya, export. Tingnan muna natin sa option. So, like for example, demo. Ayan. Then, sa option. Dito, lalakyan po natin ito, mga 5,000. Ayan.
Pwedeng transparent background, pwede mo i-check yan. Pero ito, gusto ko JPEG eh. Pag PNG yan, pag JPEG file, pwede rin. Yan. Option, yan, 5,000 plus, better quality nun, okay mo. Ayan. Check natin ha. Pag in-export na natin to, check natin sa documents, magsasave po siya sa documents. Ayan. Ito na po siya ngayon pag nag-save siya. Okay, update ko lang, refresh ko lang. Ayan. So, ito na po siya. Ayan. Okay. Di ba? Ito na siya ngayon. Ah, kung ano yung pagkaka ano mo ng window, yun din yung lalabas. Okay. So, try natin gumawa kasi yun nga, may ginawa tayo yung sa pizza box. So, paano natin yung gawin? So, try natin gawin siya dito for our demonstration. Baka mga 4 minutes lang, ano. Saglit lang to. So, top view tayo. May 4 minutes pa ako. Okay? Start tayo kasi yung sukat natin doon, natatandaan nyo pa, 12. So, click natin dito, then click mo dito, i-type natin 12 inches. Enter. Sukatin natin gamit si tape measure. Ayan, 12 inches na po guys. Ayan, sukatin ulit natin. Line, shortcut key L. Click natin dito and then 12 inches. Ayan. Then dito ulit, 12 inches. And then dito. Ayan. So, next, imumove ko siya dito kasi lumampas siya sa may borderline natin. Ayan, may 4 minutes na lang po ako guys. Check natin ha. Lalagyan ko siya ng thickness ngayon. So, hanapin ko yung magandang angle and then push-pull. P. Ayan, yung thickness niya, natatandaan nyo pa, 1.5 inches. Di ba? Kung nadaanan nyo po yung product packaging. Click and then hila and then bitaw. Pagkabitaw po ng mouse, tsaka nyo i-type po yung sukat, 1.5 inches. Ilagay nyo rin yung unit of measurement. Pag inches siya, dalawang class. Pag feet po siya, put, isa lang. Pag meter, M. Pag millimeter, double M. Ayan, enter ko na po. So, sukatin po natin ito. Tape measure T. Ayan, sukatin po natin. So, 1.5 na po. Alright, I'll check the time. 7 minutes. We have 2 minutes. Okay? So, ito ngayon, bubutasin ko ito ngayon. Okay? So, 3M. Mag-offset muna ako dito, papasok. Gamit isi offset. Okay, papasok po siya mga 3mm. Hilahin ko ganon, bitawan ko ang mouse, i-type ko 3mm. Ito na po yung thickness ko ngayon. Ayan. And then bubutasin ko siya, since this is 1.5, itutulak ko siya papailalim, mga 1.4. Tulak ko, bitawan ang mouse, i-type ko 1.4 inches. Enter. So, ganyan na po siya ngayon, itsura niya. Kasi yung gagawin natin is pizza box perspective. Okay? Next, multiple click ko siya para ma-select all and then right click, group. Next is Control C, Control B. Ipipaste ko siya ngayon dito sa taas. Okay? Pagka-select ko itong nasa taas, right click, flip along, and then blue. Yun. So, nabaliktad na siya. Next, i-move ko siya papailalim. Using move tool, move ko to, ganun. And then, i-rotate ko siya. Using rotate tool, hanapin ko yung magandang angle. Click ko here. And then here. Ilan yung angle niya? Mga 45 o 30 degree. 30, type 30, and then enter. Ayan. And then, scale up ko siya dito sa may igid. As for scale, hilahin ko siya dito. Ayan. Then, ganun siya dito. Ayan. So, ito na yung perspective ko, guys. Ganyan lang. Ayan. Ito na yung magiging perspective ko ng pizza box. Okay? So, isi-save ko siya nakaganito. Ngayon, ayaw ko na may green yung background ko. So, pupunta ako ng window. Hanapin ko yung style. Sa may styles, okay, hanapin ko dito yung construction documentation style. Yan, white lang siya. Ngayon, hanapin ko yung magandang angle ng perspective. Yan. Okay. And then, sasave ko siya as PNG. File, export to the graphic. Then, hanapin ko po yung PNG. Yan, PNG. And then, dito, pizza
box perspective. And then dito sa may option, ayan, naka-transparent po siya. Then, okay, export. Then check natin yung gagawin na masasave po siya dito. So yun, 10 minutes na po. Lalumampas kasi mahirap po mag-save. Ayan, ito na siya. Ayan. So ito na po yung ngayon i-design nyo ngayon sa Photoshop, 'di ba? Yung sa demonstration natin. So pwede na po natin maging perspective ito. Lalagay na po natin yung design natin galing sa Illustrator dito. Okay? So hope so na mas marami kayong natutunan. Siguro gagawa pa po ko ng mga additional videos, like example pag-add tayo ng graphics, kayo maglagay tayo ng 3D na logo. Ayan. So on and so forth. Ayan. Thank you.